Sa nakaraang video, ay ginamit ni Sun Dazo ang pagsalakay ni Punanzi upang alamin ang sekreto ni Wang Lin. Samantala, sa labas, si Punanzi ay patuloy na nagyayabang. Hanggat walang practitioner na nasa antas ng nascent soul sa lugar na ito, ay walang sino man ang makapipigil sa kanyang mga galaw. Maging ang formation ng sekta ay tila isang maliit na bagay lamang para sa kanya. Sa sandaling kritikal, habang ang formation ng mga nakatatanda ay halos tuluyang masira, si Huanglong ay desperadong kumilos upang harangin ang pag-atake ni Punanzi. Naniniwala siyang ang pagtatanggol sa sekta ay responsibilidad niya bilang ang kasalukuyang pinuno ng sekta. Talagang ugali ito ng isang tunay na leader, lalaban hanggang sa huling patak ng dugo. Ngunit sa kabila ng maalab na determinasyon ni Huanglong, ay hindi pa rin niya kayang pigilan ang mga pag-atake ni Punanzi. Isa-isa ring bumagsak ang mga nakatatanda mula sa formation. Sa sandaling iyon, lahat ng mga disipulo at nakatatanda ay nagtulong-tulong upang ipagtanggol ang sekta, nangakong hindi kailanman isusuko ang sekta sa kaaway. Samantala, sa kinaroroonan ni Wang Lin, ay muling sinubukan ni Sun Daza na pukawin siya at pigilan ang kanyang paglaban. Ayon kay Sun Daza, ay hindi siya kailanman makatatakas mula sa formation na nagbubuklod sa kanya. Mas mabuting ibigay na lamang niya ang kayamanang kanyang itinatago upang ibigay sa kanyang master. Ngunit dahil tumanggi si Wang Lin na magsalita, ay ginamit ni Daza ang kanyang espiritual na lakas upang sapilitang siyasatin ang mga kayamanang nasa loob ng katawan ni Wang Lin. Dahil dito, ay natarante si Situnan at tinawag si Wang Lin upang siya ay magising kaagad. Sa mismong sandali ng panganib, ay pinalabas ni Wang Lin ang aura ng chi sa katawan ni Daza, na naging dahilan upang hindi ito makagalaw. Higit pa rito, ay kinontrol ni Wang Lin ang katawan ni Daza upang alisin ang sariling selyo na nilikha nito. Lubhang nagulat si Daza sa nangyari, paano nagawa ni Wang Lin iyon. Doon niya napagtanto na nilason na pala siya ni Wang Lin gamit ang halamang sinensis, ngunit kailan siya nalason. Ipinaliwanag ni Wang Lin na mula pa sa simula ay pinaghinalaan na niya si Daza bilang utak sa likod ng lahat ng pangyayaring ito. Kaya't palihim siyang naghanap ng halamang sinensis, isang uri ng halaman na sinasabing kayang kontrolin ang daloy ng chi sa katawan ng tao sa maikling oras. Ilang araw bago ang lahat ng ito, ay hinalo ni Wang Lin ang halamang iyon sa tsaa na ininom ni Dazo, at ngayon ay napatunayan niyang tama ang kanyang hinala. Kaya't ang araw na ito ay magiging araw ng kamatayan ni Dazo. Samantala, habang tuluyan ng nawawasak ang formation na nagpoprotekta sa sekta at ang mga disipulo at nakatatanda ng sekta ay nawalan na ng lakas upang lumaban, si Punanzi ay nag-alok sa kanila ng pagpipilian, ang umalis na lamang sila sa sekta o ang mamatay. Subalit para sa mga disipulong nais sumanib sa sektang Swando, ay tatanggapin niya sila ng buong puso. Nakita ni Wang Lin na ang sektang Hengyo, na itinayo ng libu-libong taon, ay nawasak lamang sa loob ng isang araw. Naging malakas ang kanyang loob at determinasyon. Hiningi niya kay Situna na turuan siyang maabot ang antas ng foundation establishment, sapagkat tanging sa pagiging malakas lamang niya makokontrol ang sarili niyang kapalaran. 4 na taon nang lumipas, sa Lembalusen, ay 2 disipulo ng sektang Swando, na dating mga miyembro rin ng sektang Hengyo, ay naglalakbay upang maghanap ng asensya ng halimaw na kanilang gagamitin bilang sangkap sa paggawa ng espiritual na espada. Ngunit pagdating nila sa isang burol, nang ginamit ang kanilang kakayahan sa pagdetect, ay bigla silang nabigla sa isang napakalakas na aura. Dahil sa takot, ay agad silang humingi ng tawad at umalis sa lugar na iyon. Maging ang daan-daang mababangis na hayop ay nagsimulang magsidatingan, naaakit sa napakalakas na enerhiya na nagmumula roon. Sa isang makitid na daan, ay isang karabana na pinamo. Munuan ni Liu San ang naglalakbay dala-dala ang ilang lihim na kayamanan patungo sa lungsod ng Tianzhou. Habang naglalakbay, si Du Feng ay nagreklamo dahil 10% lamang ng kayamanan ang kanyang makukuha.
Ngunit ipinaliwanag ni Liu San na kapag ligtas nilang naihatid ang kargamento, ay tiyak na magbibigay ng mas malaking gantimpala ang kanilang amo. Hindi nagtagal, ay lumitaw si Wang Lin sa gitna ng daan. Ipinag-utos ni Liu San kay Yang San na siyasatin siya. Nang makita si Wang Lin, ay nagpakilala si Yang San at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa lugar na iyon. Sumagot si Wang Lin na isa siyang karpintero na papunta sa lungsod ng Tianzhou upang maghanap ng trabaho, ngunit naligaw siya ng landas. Dahil pareho ang kanilang destinasyon, ay inanyayahan siya ni Liu San na sumama sa kanilang grupo. Habang naglalakbay, ay ginamit ni Wang Lin ang pagkakataon upang sanayin ang kayamanang Danbao na kanyang nakuha mula kay Huang Dasa. Ipinaliwanag ni Situna na ang kayamanang iyon ay pinadalisay sa pamamagitan ng sakripisyo ng dugo, kaya ito ay naging tunay na espiritual na sandata na katumbas ng antas ng isang practitioner sa unang antas ng Foundation Establishment, isang antas na mas mataas kaysa sa Qi Condensation. Nagtanong si Wang Lin, matagal na siyang nasa antas ng condensation, kaya kung makarating siya sa lungsod ng Tianzhou at makahanap ng material na may katangian ng kahoy para sa mutya ng Choni, ay maaari na ba siyang magsimulang magtayo ng pundasyon? Sumagot si Situna na malayo pa siya roon. Ngunit kung nais niya ng madaling paraan, ay maaari niyang agawin ang pundasyon ng ibang cultivator. Subalit dahil mabait at maawain si Wang Lin, ay tumanggi siya sa ideyang iyon. Sapagkat ang paraang iyon ay maaaring pumatay ng taong kukunan mo ng pundasyon. Ang kanyang kabaitan ay nagpagalit kay Situnan. Habang nagpapahinga, ay unti-unting naging malapit si Wang Lin sa mga kasama niyang tagapagtanggol. Isa sa kanila, si Tuan Li, ay may kakayahang makakita ng aura sa mukha ng tao. Bilang pagbati kay Wang Lin, ay ipinakita ni Tuan Li ang kanyang kakayahan. Ang una niyang tiningnan ay si Yang San, at sinabi niyang balot ng dugong usok ang mukha nito, isang tanda ng nalalapit na kapahamakan. Ngunit kung makaliligtas siya, sa loob ng 3 buwan ay makikilala niya ang kanyang kabiyak. Bagaman parang biro, ay nang suriin ni Tuan Li ang ibang kasamahan, ay napansin niyang pareho rin ang aura nila kay Yang San, isang masamang pahiwatig. Ngunit nang subukan niyang tingnan ang aura ni Wang Lin, ay bigla siyang tinamaan ng espiritual na pag-atake mula kay Situnan, nakita niya ang mga imahe ng sariling nakaraan. Nagtaka at naguluhan si Tuan Li, bakit hindi niya makita ang aura ni Wang Lin, bagkos ay mga kakaibang larawan lamang ang lumitaw sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang pagkabigla at pagkalito, ay napagtanto niyang ang pag-atake kanina ay isang teknik ng isang cultivator. Dahil dito, ay hinimok ni Tuan Li si Liu San na isuko na ang kanilang mga kayamanan, sapagkat imposibleng mga ordinaryong tao lamang ang lumaban sa isang cultivator. Ngunit bago pa man makuha ni Song Ling ang kayamanan, ay bigla itong inagaw ni Wang Lin. Nagalit si Song Ling at tinangkang atakihin siya, ngunit sa pamamagitan lamang ng kanyang espiritual na lakas, ay napigilan ito ni Wang Lin. Sa sandaling iyon, ay nagkunwaring hindi nakikilala ni Zhang Suo si Wang Lin at inutusan itong isuko ang kayamanang nasa kanya. Ngunit dahil sa kanyang hinala, ay napansin ni Wang Lin na may kakaiba sa sitwasyong iyon. Kasabay nito, ay isang makapal na ulap ng hangin ang bumalot sa paligid. At mula rito ay lumitaw ang isang cultivator na nagngangalang Baisan, isang practitioner na nasa 15 antas ng Qi Condensation. Hindi inaasahan, ay sinimulan ni Baisan ang pagsipsip ng esensya ng dugo ng mga bantay, na lalong nagpulala sa nakakatakot na sitwasyon. Napagtanto ni Wang Lin na ang taong nasa harapan niya ay may kaparehong antas ng cultivation gaya niya. Katapos noon, ay hiniling ni Situnan sa kanya na subukan ang lakas ng mahiwagang kayamanan. Samantala, ay nalaman naman ni Baisan na si Wang Lin ay matagal ng kaibigan ni Zhang Ho. Dahil patuloy pa ring itinatago ni Wang Lin ang tunay na antas ng kanyang cultivation, ay naramdaman lamang ni Baisan na si Wang Lin ay nasa ika-13 na antas lamang sa yugto ng Qi Condensation, dahil dito, ay nagbalak siyang inumin ang dugo ni Wang Lin upang mapataas ang sarili niyang cultivation. Nang marinig iyon, ay nagpa siya si Zhang Ho na subukang takasan ang lugar habang dala ang mga kayamanang kanyang nakuha upang mailigtas si Wang Lin. Ngunit sa kasamaang palad, ay nabigo siya.
Muling pinaganya ni Baizen ang lason sa loob ng katawan ni Zhang Ho, dahilan upang mawalan ito ng malay. Ayaw ni Wang Lin na manatiling walang ginagawa, kaya siya mismo ang unang umatake upang simulan ang labanan. Sa kalagitnaan ng sagupaan, ay patuloy na nagyayabang si Baizen, na kahit nasa antas lamang ng Delen si Wang Lin, ay nangahas pa itong labanan siya. Ano to, nananaginip ka ba? Pang-uuyan pa niya. Pagkatapos noon, ay marahas niyang ginamit ang kanyang espiritual na teknik ng espada. Dahil sa kakaibang bilis at lakas ng espada, ay nag-alala si Situnan at pinayuhan si Wang Lin na mag-ingat at gamitin ang kayamanang Danbao upang makuha ang kalamangan. Nang matuklasan ni Baizen na ang kayamanang ginagamit ni Wang Lin ay isang Danbao, ay sinubukan niyang tumakas. Ngunit sa huli, ay nabigo siya at namatay sa nasabing labanan. Matapos iyon, ay sinabi ni Situnan kay Wang Lin na huwag na niyang isipin ang nangyari. Ang pagpatay, ayon sa kanya, ay bahagi ng pag-unlad sa landas ng kultibasyon. Sa ganitong paraan, ay mas mauunawaan ni Wang Lin kung gaano kalupit ang mundong ito. Pagkatapos mamatay ni Baizen, ay kusa namang nawala ang lason sa katawan ni Zhang Ho. Noon lang tuluyang naunawaan ni Wang Lin kung bakit nagkunwaring hindi siya kilala ni Zhang Ho. Labis ang tuwa ni Zhang Ho nang tuluyan siyang makalaya mula kay Baizen, kaya nagpasya siyang patayin ang lahat ng naruroon upang walang makapagsumbong sa matandang guro ni Baizen, si Elder Jimo. Ngunit agad siyang pinigilan ni Wang Lin, na ayaw abusuhin ang mga mahihinang tao. Maya-maya ay ikinwento ni Wang Lin ang pagkawasak ng sektang Henggayo. Ang layunin niya ngayon ay ang makahanap ng ligtas na masisilungan at isagawa ang pagsasanay upang gawing sarili niyang sandata ang espada ni Baizen. Nang marinig ito, ay labis ang naging sigla ni Zhang Ho sapagkat plano rin niyang magtungo sa lungsod ng Tengja, isang lugar na tinitirhan ng mga dalubhasang tagapagsanay. Doon ay may mga cultivator na nasa antas ng nascent soul, kaya walang sino man sa rehiyon ng Zhou ang nagtatangkang manggulo roon. Ang tanging patakaran sa lungsod ay ang pagbabawal sa anumang gulo. Maaari silang manirahan doon basta't magbigay ng mga espiritual na bato. Kahit pa si Elder Jimo ay hindi nangangahas na gumawa ng kalokohan sa lugar na iyon. Ngunit hindi nagtagal, ay isang lalaki na may madilim na aura ang lumitaw. Ipinaliwanag ni Zhang Ho na ang taong iyon ay kasapi ng high-end sect na kilalang nagdadala ng kabaong na may bangkay. Dahil dito, ay binalaan niya si Wang Lin na mag-ingat sa mga taong katulad nila. Sa mga sumunod na sandali, ay nagsimula na si Wang Lin na linisin at pabanalin ang espiritual na espada upang maging tunay niyang sandata. Kahit ginamit niya na ang Danbao, ay hirap pa rin siyang alisin ang ritual ng sakripisyong dugo mula sa dating may-ari. Dahil dito, ay nagtanong siya kay Situnan kung may iba bang paraan upang mapabilis ang proseso. Sumagot si Situnan na may isa siyang paraan, ngunit napakadelikado. Tinatawag itong purification using soul blood. Mas mabilis nga itong paraan para ganap na maging kanya ang espada, ngunit kung sakaling mawasak ang sandata, ay tiyak na tatamaan si Wang Lin ng backlash. Parang fusion technique ito ayon kay Situnan. Bagaman may panganib, ay pumayag si Wang Lin sa paraang iyon. Sa gitna ng proseso, ay awag siya ni Zhang Ho, ngunit hindi siya pinansin ni Wang Lin at pinayuhan na lamang itong umalis dahil ayaw niyang maistorbo. Samantala, sa kabilang dako, ay nakipagkita si Elder Jimo sa pinuno ng pamilyang Teng, ang tagapamahala ng rehiyon ng Tengja. Nag-alok siya ng isang mahalagang kayamanan kapalit ng pagtulong ng pinuno upang hanapin ang pumatay sa kanyang alagad. Kasabay nito, ay lumitaw ang apo ng pinuno, si Tengli, na siya mismong tatanggap ng kayamanan at gagawa ng misyon. Sa una, ay nagduda si Elder Jimo sa kakayahan nito dahil napakalakas ng kapangyarihan ng kayamanang ibinigay niya. Dahil sa pagdududa, ay nagalit si Tengli at ipinakita ang lakas ng kanyang sandata upang patunayan ang sarili. Dinaglaon, habang naglalakad si Zhang Ho upang ibenta ang kanyang mga nakuha, ay bigla siyang sinalakay ng ilang cultivator.
Bagamat mahusay siyang umiwas sa mga atake, ay hindi siya nakatakas dahil may anti-flying formation sa lungsod, bawal gumamit ng lumilipad na espada roon. Sa gitna ng pagkadismaya, ay lumitaw si Tengli, handang kitilin ang kanyang buhay. 还好我反应快，取你命的人是为了引我过来。 Samantala, ay patuloy pa rin si Wang Lin sa proseso ng blood purification method upang gawing ganap na kanya ang espada. Sa kabila ng matinding hirap, ay nagtagumpay siya at tuluyang nalinis ang sandata. Ayon kay Situnan, ang espada ngayon ay isa ng Danbao Treasure, isang kayamanang ganap na nasusunod ang may-ari. Ngunit binalaan din niya si Wang Lin na mag-ingat sapagkat kung mawasak ang espada, ay siguradong maaapektuhan din siya at tatamaan ng spiritual backlash. Habang pinag-uusapan nila ito, ay naramdaman ni Wang Lin ang paglapit ng ilang mga cultivator. Agad siyang tumakbo upang umiwas. 为什么这么多等价城弟子来杀我？鬼知道。 Hindi tulad ni Zhang Ho ay matalino si Wang Lin, agad niyang napagtanto na may anti-flight formation sa paligid, kaya pinili niyang tumakbo sa lupa at hanapin si Zhang Ho bago lisanin ang lungsod. Ngunit sa bandang huli, ay napalibutan siya ng mga kasapi ng pamilyang Teng. Hindi nagtagal, ay muling lumitaw si Teng Li. Dito ay nalaman ni Wang Lin na nasa huling yugto na ng Foundation establishment si Teng Li, dahilan upang madali nitong mapuwersa at mapahina si Wang Lin na nasa antas lamang ng Qi condensation. 你在找你的朋友吧？